Alright, kumusta po kayo mga kababayan? At huwag niyo po sanang kalilimutan magdala po ng payong ha. Medyo maulan po ngayon. Oo, maulan po. Medyo malamig po sa labas pero mainit naman po itong ating pag-uusapan. Well, mainit po ito. At kaninang-kanina lamang yung balitang ito, gusto kong i-share naman po sa inyo. Ano po? Matindi po ito mga kababayan. Si Marcoleta daw po ay sasampahan na po ng kasong plunder. Oho. At ito po ang balita mula po sa GMA News. Ano po? Babasahin lang po natin muna yung balita. Ito po ang balita. Baka sabihin nyo kasing ako lang nagbabalita. Magbabasa tayo ng balita, ano? Okay. Ito po ay galing po sa GMA News. At ang sabi dito, sasampahan. Okay, simulan natin. What we know so far, Senator Rodante Marcoleta sasampahan ng plunder complaint ng ombudsman. Ayan, okay. Sasampahan ng plunder complaint ng ombudsman si Senator Marcoleta kaugnay ito ng pagtanggap umano ng 75 million campaign donation noong 2025 national election. Ayan. So, para sa inyo, magandang balita ba yan o ano? Good news ba yan o bad news? Walang piyansa po yan ha, mga kababayan. Wala pong piyansa po itong isasampang kaso. At yan po ay isasampa po sa Sandigang Bayan. At take note po ha. Ngayong linggo daw po ito. So abang-abangan po natin ha. Nako. Itong si Senator Marcoleta parang ngayon pa lamang nakikinikinita ako na. Medyo nangangatog na ang tuhod nito. Malalaman na po natin kung totoo ba yung sinabi ni Marcoleta. May sinabi kasi siya noong nakaraang linggo yata yun yung programa niya sa kanyang programa sa telebisyon na kung saan pag lumabas daw ang warrant of arrest kusa daw siyang sasama, magpapa-aresto at nakhanda daw siyang sumunod. Matiwasay daw siyang sasama. Yan. Sige, tingnan po natin. At sa mga nagtatanong mga kababayan, bakit ano daw ba nangyari doon sa kaso ni Escudero at saka ni pangalan nito si Villanueva? Hindi na daw ba kakasuhan ng mga yan bilang kabayaran sa paglipat nila? Oo, kasi yan po ang lumalabas na pinapalabas po ng mga DDS na hindi na daw kakasuhan itong si Villanueva at saka si Escudero dahil daw po sa ginawa nilang paglipat noon mula po sa Cayetano Block, tumambling po sila sa Gatchalian Block. Yan daw po. Marami po nagtatanong. At dito nga po sa ginawang press con kanina kay sa ombudsman naitanong din po 'yan ng media. Ngayong araw po nangyari 'yan, ngayong araw lamang po. At yun, siyempre sinagot po ng diretsahan po ni Ombudsman Remulla yan kung bakit wala pang kaso itong si Escudero at saka si Villanueva. At ang sabi po ng Ombudsman, walang ganyan. Wala daw ganyan. Walang ganyang arrangement sa kanilang tanggapan o sa kanilang ahensya. Mandato daw nila, yan ang sabi niya, mandato daw nila ay habulin ang mga magnanakaw, mga mandarambong, o kaya sa madaling sabi, itong mga korap na opisyal ng gobyerno. Pakinggan po natin si Ombudsman Boyeng Remulla dito po sa kanyang press con, pero kumuha tayo ng kapiraso lamang para i-play natin. Okay, sige, pakinggan po natin. Ayan. Finish the cases as early as possible. Kasi yung dating lumang tugtugi na ng inordinate delay of justice, hindi ho mangyayari dito. Sa atin dito, we do the case build-up so we can present the cases immediately. Wala hong mahabang kaso-kaso dito. Basta andyan na yung ebidensya, ilalatag namin yan pag handa na kami. At malamang, hindi namin ipa-file ang kaso pag hindi kami handa. Si Secretary Lampo will be stayed with us alongside sila USEC, yung mga dating USEC. Di ba? For all. Yes. For all intents and purposes, he will be testifying for the prosecution. Okay, sir. Pardon me for belaboring the point. Ano nga pong status nila Senator Villanueva, Senator Escudero? Ongoing PI, correct? Ongoing PI. Okay. And relatedly, kasi ang nagsasabi ng iba, the reason why they transferred was in exchange for... I'm not privy to anything of that nature, no?
Mind you, we don't make deals with anybody with regards to the culpability or innocence of anybody. We don't make deals with them. And you're not going to be... So all the deals that we make here will be in open court. If we will discharge you as a witness, we will have you discharged as a witness. But there are no other deals accepted here. Okay, sir. Thank you. Ombudsman, sir, clarification lang. Yung mga contractors is puro PI lang po yun, yung 8. Wala pong kaso. Meron isa dyan. Hinog na. Papasok na sa Sandigan Bayan. Pero yung 8, ito PI na. PI pa lang to. No? PI pa lang. So in total po, mga siyam. Mahigit 8 yan. Mahigit 8 yan. Okay. Mahigit 8. Ombudsman, good afternoon. Ano po yung maring naging dahilan, Ombudsman, kung bakit preliminary investigation pa rin yung ilalabas against Senator Joel Villanueva? For in fact, ang pagkakaintindi ko during the last time na magkaroon ng press conference with you, Ombudsman, ay parang ifa-file na yung kaso. Hindi namin tinanggap yung findings ng DOJ kasi nakulangan kami sa case build-up na ginawa ng DOJ, so we had to conduct our own. And we have to conduct our own. Ano yan eh? It's our choice whether or not to accept the work of the DOJ because we delegate work to them. And in case we have to improve on the cases to make sure that they're tight cases, watertight cases, then we conduct our own PI in this office. Kasi nga, what we delegated was not the result was not satisfactory to us, to our standards. Okay? Okay. So, ayan po. Napakinggan po natin si Boying Remulla, at malinaw naman po ang kanyang sinabi. Hindi po totoo na may kapalit po ang paglipat ni Chis Escudero at saka ni Villanueva mula po sa panig ni Cayetano papunta po doon sa Gatchalian Block. At ang kanilang mga kaso ay nasa PI pa o kaya nasa process pa rin, yung tinatawag na preliminary investigation. Maganda naman ang ginawa po ng ombudsman at gusto talaga nila bago i-file ang kaso ma-establish muna at makita kung talagang mabigat. Kailangan mayroong mabigat o kaya solidong konkreto na ebidensya bago nila ikangay sampahan or isampa yung kaso. Very good. Yan po ang maganda, So paano na yan? Di lang magkakatotoo yung sinabi ni Mike Defensor Oo, sabi kasi ni Mike Defensor, baka mauna pa siya daw na makulong. Pero palagay ko, baka mauna naman si Marcoleta sa kanya dahil yung Defensor, abutin pa yata na 1 buwan, 2 buwan yata yun bago po di ba? Itong kay Marcoleta, ito isasampa na yung kaso So baka within this week. Itong linggo na ito. Yan ang sabi Ngayong linggo daw na ito, siya po ay masasampahan na po ng kasong plunder. Di ba? Okay, so ano ba ngayon? Di ba? Lunes, bukas, Martes. May 4 na araw pa pala tayo maghihintay kung hindi po siya masampahan ng kaso ngayong araw. So ayan mga kababayan, malinaw po yan. Walang naging kasunduan sa pagitan po ng ombudsman at saka kina Chis Escudero at Villanueva. Walang kasunduan sa kanilang pagtambling sa kabilang kampo. Yan, so okay na tayo dyan. Ito pang isa, malaking balita po. Nag-anunsyo po ang ombudsman na itong si dating Public Works Secretary Bunuan may kasunduan na po. Nakipagkasundo daw po ang ombudsman dito kay dating Secretary Bunuan na ikangay gawing state witness ito. State witness doon po sa investigasyon patungkol po dito sa flood control mess at kapalit nito yata yung hinihiling nila sa korte na ipa-discharge yung dating secretary bilang respondent, parang ganoon di mabuti sa bagay kung tutusin bilang dating kalihim ito siguradong marami pong alam ito na mga nangyari siguradong maraming alam ito ng mga kabulaskugan. At saka mga pagnanakaw sa pundo ng mga proyekto, lalong-lalo na po dyan sa flood control project. So ayan nga mga kababayan, gawing state witness daw po itong si dating Secretary Bunuan dito po sa investigasyon sa flood control scandal. At dito pa lamang sigurado medyo marami na pong mga ngatal, takot na naman ito. Oo, sigurado yan.
lalabas na ang mga pangalan. So good luck na lamang, Senator Marcoleta, no? Meron pang 4 na araw kaming hihintayin kung ano pong mangyari sa inyo. Well, hanggang dito. Ay, teka muna. Ito po talaga, medyo kanina pa ako na ano rito, naiirita po dito eh. Ayaw ko sana itong pag-usapan mga kababayan, pero parang nabubusit ako eh. Oo, nakakabusit eh. Ito pong si Attorney Guanzon, kilala niyo ba 'yon, yung DDS? Abay, akalain mo, sinabing utos daw ni PBBM ang kasuhan lahat ng mga oposisyon. Grabe. Oo, inutos daw. Oo, inutos daw ni PBBM. Yan ang sinabi ni Guanzon, na arestuhin daw o kaya kasuhan daw lahat itong mga oposisyon at ipakulong para tumahimik. Yan ang sabi eh. At ang pinupunto niya rito ay ito pong si Mike Defensor. Kung ganon, pati pala itong maaaring pagsampa ng kaso kay Marcoleta. Oo, nagtatanong lang, yan ba'y utos pa rin ng Pangulo? Anong klaseng pag-iisip po yung ganyan? Oo, pinipilit daw. Oo, pinipilit daw talaga ni Matibag na kasuhan at ipakulong itong si Defensor. Ang Pangulo po ay puro trabaho. Nakikita naman po siguro ninyo, di ba? Di ba, nakikita naman ninyo. Puro trabaho ang Pangulo. Ni hindi nga niya nababanggit yung mga tungkol sa politika eh. Kahit panay ang upak sa kanya nitong mga DDS. May nakita na ba kayo? O kaya may napanood na ba kayo na sumagot at rumesbag itong Pangulo natin? Wala. Kaya para sa akin, mga kababayan, malabo ang paratang na ito ni Guanzon. Oo, nautos ni PBBM ang kasuhan ang lahat ng mga kumakalaban sa administrasyon. Meron silang paglabag. Oo, Attorney Guanzon, may nilabag silang batas, kaya po sila ay kakasuhan. Di ba? So, yun lamang po. At medyo ako po pinagpapawisan, naiinitan pa ako dito sa issue ni Attorney Guanzon na ito eh. Akalain mo, Presidente, ipag-uutos na kasuhan lahat ng mga oposisyon o kaya lahat ng kumakalaban o kaya lahat ng pumupunat sa administrasyon. Kalukuhan na yan. Sige, yun lang po muna mga kababayan. Maraming salamat po sa muling panonood.